Victory Band na kainindigman. What's up na? Kainindigman, what's up na? Mula sa Antonios ng Kainindigman, what's up na? Kapag-8 ng Barangay Kainindigman, What's up na? Mula sa BNS ng Kainindigman, what's up na? Mula sa Regional Band at Professor Rubio o Barangay Kainindigman, what's up na? Mula sa Teacher ng Kainindigman, what's up na? Yay! mula sa sangguniang member ng Kainindigman, what's up na? Mula sa tanod ng Kainindigman, what's up na? Sa isa ng Kainindigman, what's up na? Mula sa sangguniang kabataan ng Barangay Kainindigman, What's up na? Maraming salamat, Kap, at nabigyan niyo ako ng trabaho dito sa barangay at nagkaroon ako ng pagkakataong magbagong buhay. Maraming salamat, Kap. Mula sa Barangay Kainindigman, What's up na? Isang veteranong lingkod bayan na may higit sa 3 dekada ng karanasan sa lokal na pamahalaan ng Bacoor. Nagsimula ang kanyang makulay na karera sa politika noong 1994 kung saan agad siyang nagpakita ng gilas matapos hirangin bilang number 1 kagawad ng Barangay Kaingin. Dahil sa kanyang dedikasyon, nagsilbi siya bilang punong barangay ng nasabing barangay sa loob ng 13 taon mula 1997 to 2010. Na nagpatibay sa kanyang pundasyon bilang isang lider na malapit sa puso ng mga mamamayan. Hindi nagtapos sa barangay ang kanyang serbisyo. Noong 2010, hinalal siya bilang number 1 konsehal ng buong bayan ng Bacoor. Noong ito ay binubuo pa lamang ng iisang distrito. Ipinagpatuloy niya ang kanyang tungkulin bilang kinatawan ng unang distrito mula 2013 hanggang 2019, kung saan naging saksi siya at katuwang sa mabilis na pag-unlad ng lungsod. Matapos ang 4 na taong pahinga mula 2019 hanggang 2023, muling nagbabalik si Kap Edwin sa tawag ng tungkulin. Sa kasalukuyan, siya ay nanunungkulan bilang punong barangay ng pinagsanib na Barangay Kainindigman. Patunay na ang kanyang serbisyo ay nananatiling tapat, subok at maaasahan ng mga Bacoreño. Punong Barangay Edwin Hervasio Gawaran ng Barangay Kainindigman. Kap, what's Kap po? Isang magandang araw, Kap. Welcome po sa Usapang Bacoreño. Baka nais po ninyo batiin ang mga viewers na nanonood sa atin ngayon live sa Facebook po. Isang magandang umaga po sa inyong lahat at maraming salamat at nandito po kami sa What's Kap. Unang-una, sa aking mga kabarangay, patuloy nyo po kaming tulungan, suportahan sa aming panunungkulan bilang mga opisyal. At sa ating mayor, salamat at nakasama kami sa isang pag-uusap nito sa What's Kap. At ito po ang aking mga kasama. Yun, idiretso na natin kaagad-agad, no? Sino-sino, Kap, ang kasama natin ngayong araw na ito, Kap? Ang aking kasama at si Sheila Purificacion, ang aking kagawad. Welcome po. Marie Chris Ermino, kagawad ko po. Welcome po, ma'am. Ang ating SK Chairman, Alden Rafael. Ang aking Secretary, Janine Bartolome. Sa aking Treasurer, Onario Manuel. Welcome po sa What's Kap dito po sa Usapang Bacoreño. Kap, balikan ko lang po, ang ganda ng track record niyo. Coming from the perspective of being the number 1 kagawad, tama po, Kap? Yes. At nagkaroon kayo ng experience kami at doon sa pagiging municipal councilor. How does it feel na nagbabalik serbisyo po kayo bilang kapitan? Sa akin, kaya bumalik para mapagserbisyon uli ang ating kabarangay at matulungan ang ating mga kababayan dito sa ating barangay para mapatuloy natin ang pagpapaganda at maging maayos ang ating panunungkulan sa atin. Mm-hmm. Mula po nung kayo ay naging municipal councilor, Kap, at ngayon na kayo ay barangay captain, gaano po kalaki yung progreso na nakita ninyo mula doon sa municipality ng Bacoor, ngayon na tayo ay city na po? Sa aking karanasan nung naging municipal councilor, siyempre sa pumunan nating Mayor
malaki ang naitulong sa ating mga barangay, sa kanyang suporta, sa kanyang mga project para matulungan ng barangay. Kaya hanga po ako sa ating mayor at sa kanyang suporta na patuloy pa rin hanggang ngayon ang paglilingkod niya sa ating bayan. Malaki na ba, Kap, yung naging changes na mula noong 1990s, ngayong 2026 na nanunungkulan kayo? Malaki ang mga pinagbago simula ng aking panunungkulan. Dahil sa dati, talagang madilim ng araw, ngayon makikita mo yung liwanag at ang pag-asenso ng ating lungsod ng Bacoor. Yun ang pinakamahalaga po sa atin, ano? Coming from the words, coming from the expert, kumbaga, sa larangan ng ating politika at pagiging elected official dito po sa lungsod ng Bacoor, at the municipal level, down to being a punong barangay, ay napakahalaga po na nakikita natin yung bird's eye view natin pertaining our services. Kap, diretso tayo sa usapan natin on our health services. Particularly sa inyong mga serbisyo para sa mga kabarangay ninyo. Ano po usually, Kap, ang nire-request sa inyong tulong patungkol sa health services natin? Ang may tutulong namin sa ating barangay, sa health center, nagkakaroon naman tayo ng mga gamot na pantulong sa kanila, at saka yan sa ating barangay ngayon, ang ating health center ay doon namin dinadala sa ating local RHU po natin dito sa Alima, dahil bilang isang barangay sa ating poblasyon, yun ang ating health center. Kaya doon namin nire-refer lahat ng may mga konting problema at tinutulungan natin pumunta at sineserbisyo natin ng maayos sa barangay. Ayun. So para po sa ating mga kabarangay sa Kaingin Digman, referral system ang meron po tayo. Ito yung mekanismo na epektibo at nakikita nating merong efficiency para sa atin na since naka-centralize ang balita natin, Kap, sa Alima RHU ay 5 barangay po ang naseserbisyohan po nito, ang covered. Kumbaga, nasa clustered approach ang ating barangay. Bilang poblasyon. Mula poblasyon, Kaingin Digman, Daang Bukid, at Simbanali po. Yun yung mga areas na nasasakupan po ng ating Alima RHU. Kaya mula po dito, ganun ang ating ginagawang mekanismo. So, referral system tayo, kapag may concern, seniors, may mga bata po bang nilalapit sa inyo, Kap? Meron rin, at sa tulong natin mga kasama, samahan natin bilang serbisyo ng ating barangay para may rekomenda sila na matulungan sila doon. Yes. Ipagpatuloy natin, Kap, yung usapin natin on the youth. Pagdating po sa ating mga kabataan, Kap, anong mga usual programs ang meron po sa ating mga kabataan? Sa atin naman, pwede natin kausapin nating SK chairman para maipaliwanag niya yung sa youth. Yun, mas maganda siya ang ating mabigyan ng pagsasalita para mapakita na mayroong activities ang ating SK Kabataan. Yes, precisely. SK, ayan, since nandito naman na po kayo, sulitin na natin ang pagkakataon. SK, ano po ang mga usual programs na ino-offer natin sa ating mga kabataan? Yes po. Ngayon po ay iba-iba po yung programa na meron sa aming barangay para po sa mga kabataan. No? Kasi very challenging din po ito, lalo't ngayon po nag-merge yung 2 barangay. So syempre, inisip po namin kung ano yung mga programang pwedeng i-apply. Sa ngayon po, ngayong taon ay nag-focus po kami sa education, sa health, and yung pagpapalakas po ng tulong ng SK para sa mga kabataan. Actually, recently po nag-launch po kami ng kauna-unahang e-learning center para sa ating mga youth na pwede silang gumamit ng computer, may free wifi, free printing, free Xerox, free laminate. So, alam naman po natin ngayon, mahal na yung mga print, yes. No? Even isang page. So, napakalaking tulong nung ganito pong proyekto para sa mga kabataan. Gayon din po, no, ay ako po bilang SK chairperson ay nakipag-partnership po ako sa mga NGO. Gaya na lang po ng Rotaract Club of Kabataang Hiyas ng Bacoor. Yeah. Yes po. So, currently po ako po ay ang Vice President nung samahan. So, hindi lang po sa aming barangay ko dinadala yung pag-serve. So, kahit po sa Bacoor ay tumutulong po kami. Ganon din naman po, if naalala po natin, nagkasunog po sa Sinbanali, sa Sapote, at sa Panapaan po, unfortunately, no? So, kahit po sa ibang barangay, ay pinagpapatuloy po natin yung paglilingkod, no? Dala-dala ko din po yung pangalan, syempre, ng SK. At ganun din naman po sa Rotaract, no? Sinasama ko rin naman po sila sa aming barangay, no? Actually, nag-launch po kami last January ng whole year feeding program.
Grabe. Yes po. So every Saturday, iniikot po namin yung barangay, different areas po sa barangay namin, no. So nagpapakain po kami ng mga bata, no, na 100 pieces po every Saturday. Every Saturday? Yes po. From different locations po yan, Yes. palipat-lipat. Yes Grabe po. naman So po. ayun po, naghahanap din po kami, lahat po yan ay sponsor, no. So wala pong nagagamit din na SK Fund. Mula po dyan. Wow. And kahit ganun din po, ay nakikipag-partner din po ako sa simbahan po sa St. Michael sa poblasyon, no, kasi meron pong mga medical mission, blood donation kapag malapit po yung fiesta. So ayun po, nagtutulungan po kami para po doon. Then Yes. sa education naman po para sa mga bata, no, ay meron din pong school supplies na inaalat. Last year po ay hindi pa kami nakapagbigay pero nag-provide po ang ating barangay at ang ating LGU para sa mga kabataan. Yes. And ngayon naman po ay ang pinag-focusan po ng SK ay yung ating mga high school and college na students po, no, na matulungan din natin sila sa kanila pong pag-aaral. Grabe, no? Napaka-active. Parang sabi tuloy ni Kap, parang hindi ko na problema ang kabataan kasi minamanage naman ng SK, kayang-kaya naman ng mga... Pero coming from that, ano, ang galing, Kap, kasi ibinibigay nyo din po yung freedom sa mga SK natin na maisagawa yung programa. Bakit po hinahayaan nyo sila, Kap, na kung ano yung programa ay susuportahan ninyo at meron kayong kalayaan na ma-produce at magawa yung mga ganitong klase ng programa? Sa akin, malaking maitutulong na ating barangay grupo ng barangay yung mga kabataan kasi sila yung susunod na henerasyon na makakatulong sa atin. Kaya kung ano man yung nagagawa natin sa barangay, at least magpapatuloy pa rin ang pagpapatulong sa mga kabataan, sa ating kabarangay. Isang hakbang na yon sa kanilang tumaas ang kanilang Opo. Ang kanilang moral at kanilang pagtingin sa sarili towards leadership. Ano? Kasi lalo na si Kap, sasabihin ni Kap, wala na. Pagdating sa pagiging batikan at veterano, ando doon na ang dami nang na-achieve ni Kap, ang dami nang narating ni Kap. Ibinibigay niya yung platform para sa mga kabataan na magkaroon din ng opportunity na i-develop yung kanilang leadership skills. Coming from that, curious lang po ako, SK, quick question lang ito. Mula po dun sa mga natitipid ninyong budget, kasi nasabi ninyo, it is a barangay private partnership, barangay NGO partnership pertaining your feeding program. At commitment nyo yun for the whole year, every Saturday. Mula doon sa, kasi I'm quite sure, ang laki ng pondo na nun. Ang laking gastusin nun para sa barangay kung isa-shoulder natin yung every Saturday natin. From there, SK, from your perspective, saan na pupunta tuloy yung prioritization ng SK funds? Total, nakakatipid tayo on the mandates ng feeding program natin. Saan siya napupunta? Saan na napaprioritize? Okay po. So every October po kasi nagpapasa tayo ng budget, no, dito po sa ating city government, no. So nakaalat po siya and may different centers of participation po 'yan, no. So kahit po sa environment, kahit po sa iba na pwede pang paglaanan ng budget ay nakakapaglaan po tayo. Ang mas maganda lang po dito, yung malaking percent na dapat mawawala ay naidadagdag po natin sa iba pang proyekto. At mas nakakapag-create po tayo ng mga bagong projects para yung pong natitipid sa feeding program na mas nakakapag-generate po ng ibang mga projects and mga plano pa ng SK para po sa aming barangay. Precisely. Salamat, SK. It complements doon sa gusto ng barangay na magkaroon ng mas magandang pag-aagapay sa mga programs. Kasi I'm quite sure sasabihin natin, pag tinanong natin si Kap, ang budget niya ba ay sapat sa barangay? Honest to goodness, ang sasabihin sa atin ng Kap natin ay hirap pagdating sa budgeting natin dahil maraming adjustments, maraming changes, lalo pa kayo ay merging barangay Kap. So from that, ang SK nakakatulong dahil it complements dun sa mga natitipid natin, po pwede malagyan ng prioritization yung ibang areas na kailangan din nating lagyan in particular for our fundings and finances. That's good. Magandang pagte-train at salamat Kap kasi ganun ang pagtanaw natin sa kung paano ba natin i-manage yung ating barangay. From there, Kap, gusto natin malaman yung mga regular services po ba ninyo like barangay ID, certificates, libre po ba ito? Pwede nating kausapin nating barangay secretary para maipaliwanag rin natin. Ayun. Sec. Talaga grabe. Ang exposure ibinibigay talaga ni Kap sa inyo. Sec, kamusta naman po? Barangay IDs natin, yung certificates natin, indigencies natin.
Kay Cap Edwin po sa Barangay Kaingin Digman, libre po lahat ng certificates. Yung Barangay ID po for senior NPWD, libre din po siya. Ang atin pong first time job seeker, libre din po siya. Libre po siya makukuha sa Barangay Hall. Ayun. So at least clear po tayo, no? PWD senior at sa mga first time job seeker ay pwede po nating makapag-avail ng libreng barangay ID para po sa ating mga fellow Bacooreños sa Kaingin Digman. Pero ang mga certificate sec, okay naman po. Libre lahat. Libre naman Libre po po. siya lahat. Pwede po Ayun. siyang avail sa Barangay Hall ng libre po. Grabe, no? Talagang sabi ni Cap, hindi, chill ako dito. Kayo ang sasagot niyan. Dahil tinatrabaho, kasi totoo naman po talaga, ang kapitan natin, once na magbigay siya ng policy at gusto niya maging goal and objective, kailangan yung tao niya susuportahan to execute it, to execute the plan. And Cap, nagmi-meeting po ba kayo sa inyong barangay? Siyempre, ang meeting namin is twice a month. At kung may mga special na kailangan, may meeting kami. Kung may mga importanteng pag-uusapan. Napapagalitan niyo ho ba, Cap, kapag may mga May konting konting paliwanagan. Pero sa pagkakatapos ng aming pagpuli, nagiging maayos naman lahat. Kasi yun ang pinaka-importante. Hindi naman maiwasan yun, may mga konting may mga sangguni sila na kailangan mong talakayan dyan. Kasi mas maganda yung merong ganong usapin na ayos natin lahat. Correct. Yun naman po ang pinakamahalaga sa atin, na bibigyan natin ng atensyon yung mga bagay na dapat pag-usapan at hindi siya maging parang... Hadlang. Oo. Nagiging hadlang kasi siya doon sa programa at gusto nating maging layunin for our fellow Bacooreños and our constituents. Cap, may ambulance po bang available sa inyo? Kami sa kasalukuyan, isang ambulansya ang aming nagagamit. Yun ay talagang para sa ating kabarangay at yun ang isang tricycle na ating nagagamit ngayon para sa pagserbisyo sa ating barangay. Libre po ba ito, Cap? Libre po siya pag may mga delivery. Libre po sa gasolina at saka wala po intindi basta kung ano makailangan ng pasyente, libre po. At least yan ang pinakamahalaga sa atin. Moving forward, Cap, still in the health sector tayo, nagkakandak pa rin ba kayo ng misting for dengue? Kami po nagkakaroon po misting ngayon lalo po sa mga school. Nire-recruit natin na monthly magkaroon ng misting para at least makaiwas tayo sa dengue sa mga bata. Yes. Napakahirap po sa mga bata kasi may sa quarter. Pag kailangan ng misting, kinagampanan natin para at least ma-maintain natin yung pag-iingat ng ating mga kabataan. Coming from that, Cap, may naging cases ba kayo ng dengue? Wala pa naman. Meron din kayo naging cases lang, pero kaunti. Ilan lang pero agad. Hindi nagagaling sa may school. Okay. Galing sa ibang lugar sa eskwelahan. Bago nagkakaroon sila. At least po alam natin na may mga cases tayo tapos pag in-identify saan yung possible na pinanggalingan, hindi naman sa barangay natin, galing sa ibang lugar. Hindi naman po natin biniblame but at least napapatunayan natin na yung misting ay merong effect sa atin at maganda ang nagiging layunin natin regarding this. Yan. Nabanggit natin, Cap, yung resources natin, hindi natin tinitipid naman ang vehicles for the gas allocation. Hindi naman. Kahit may krisis ka. Ginagawa natin ng paraan bilang sa barangay, at least gawa natin para sa ating panunungkulan. Para at least ang ating kabarangay walang masabi sa atin. Malakas ba sa konsumo ang ambulansya? Sa ngayon, sa laki ng kasi dati maliit. Nung lumaki ang ating pagtaas ng gas, malaki, doble. Kaya kailangan natin tulungan rin at ponduhan para at least magampanan natin yung ating serbisyo. Yes. Pag-usapan natin, Cap, kasi napakahalaga talaga nitong mga services natin. Coming from the perspective of the livelihood, sa usapang pangkabuhayan tayo, Cap. Ano po ang mga bagay na paano na tinutulungan ng barangay Kaingin Digman ang mga residente po na magkaroon ng medyo mas matatatag na livelihood programs, na hanap buhay o racket kumbaga? Kasi nagkaroon tayo ng mga nagkakandak po ba tayo ng seminar? Seminar para at least sa livelihood. Ngayon, ano po itong nasa litrato, Cap? Ito yung ating sa livelihood sa agri Fisher Fox. Tinapahan sa ating barangay para makatulong sa ating mga kabarangay. Tinuruan talaga silang paano gumawa ng tinapa. Yan ang ginagamit ngayon para at least may... Ang mga isda na ito, Cap, ay
purchase na po or fresh galing sa... Press po. Gagawin tas nila. gagawin talaga nila. Napakagaling naman po. Saan po galing yung isda? Sa- Huli? Binibili din po sa market. Market. Gulong ang Oho. Sa secret natin. Medyo opo. mura lang at Opo. Sa secret market po ng bawat, pagdating sa isdaan, ako ho talaga, ang history talaga ng tinapa sa akin ay tinuruan, kaya hindi ko po makain ng tinapa dahil ang turo sa akin ng tatay ko, ang tinapa daw ay tinapakan. Ayun daw ang karugtong kasi noon pag inaalok, tinapakan. Pero ayan po, napakaganda, napaka-hygienic, to clear out kasi nagsisisi ko yung tatay ko Tinuruan ako na tinapakan daw po yun. Kaya po, ganun pero hindi. Ibinibilad po sa araw, tapos may curing period, tama po? Ang galing naman. Tapos, iyan ka, pag, alimbawa, tinuruan yung mga nag-livelihood. After po niyan, meron po ba silang panimula? Paano po natin sila tinutulungan? May pinanggalingan na pondo galing SLP. Ito, paliwanag natin sa bilang sa livelihood. Kasi grabe, no? Ang talagang Committee on Livelihood natin. Yes po, kagawad. Nagkaroon po sila ng Ayan po, SLP. From there, nagkaroon sila ng pondo para makagawa ng tinapa. Tapos binibenta naman nila, nire-resell nila yon. Kayo po ba, alimbawa, nagre-request kayo ng porsyento sa kanilang benta? Ay, hindi wala. Sa kanila, solely lang sa kanila. Bilang para napaikot nila, pinapondo. Napakapalad naman ho ng mga nag-training sa inyo. Kasi, alam niyo po, ang tinapa at saka ang daing, di ba? Magandang source talaga sila ng income kasi at all point, at any time, di ba? Makakakuha ka ng extra income mo at may racket ka talaga na stable. Natutulungan natin yung kababayan natin. And coming from that, ay kayo, naranasan nyo na hubang maregaluhan Kap ng tinapa at daing mula sa mga graduate ninyo? Hindi. Daming minsan hindi, ginagawa pa lang po. Kasi nag-uumpisa pa lang sila Minsan nagpapatikim sila ng yun ang pinakamahalaga, no? At least po, meron kumbaga give and take. Coming from the barangay, coming doon sa mga graduates natin, may o-offer lang din to give us part of the Thanksgiving. Hindi naman po required. Ang sinasabi lang po natin, wala namang masama kung patikimin nyo sila Kap at ang mga barangay personnel natin ng inyong tinapa daing bago nyo po i-racket, di ba? Para makita natin yung market value. Baka mamaya pwedeng mag-display kami dito ng tinapa kasi ang sarap pala ng pagkakagawa ng tinapa po ninyo. Sino po ang mga partners ninyo dito sa training na ito, Kap? Fisher folks coming from the agri. Ito po yung nag-training sa inyo. Sa livelihood po natin, may mga programs po ba kayo na na-avail for like TESDA? Meron din po, kagawad. Ng soap making. Soap making. Coordinated po siyempre with Kap, kay Mayor. Nagkaroon po ng soap making sa amin. Yun ang pinakamahalaga sa. Meron din tayong soap making at meron pa po ba tayong mga job fair sa ginagawa? As of now, wala pa namang job. Pero merong mga job fair sa barangay na nagpupunta. Yes. So nagpa-participate na rin talaga ang ating barangay sa mga job fairs na available sa atin. Because we want to ensure na halimbawa, ang livelihood, ang peso ay kapartner ng barangay. Pagdating po sa ating mga trabaho at yung mga nagnanais na magkaroon ng racket, ng sariling side hustle nila. Kasi ang hirap na po talaga ng buhay. Kung kaya ko lang po magbenta din ng tinapa, ay ginawa na natin. Ang Kaingindigman po ay kilala Kap sa halo-halo. Tanyag talaga kayo doon sa pagdating sa usapin ng desserts natin. Paano po yun nakakatulong Kap sa ating mga kabarangay na paano natin ginagawang mas maengganyo sila na tangkilikin yung halo-halo ng Kaingindigman? Bali, siyempre pinopromote natin rin yan bilang sa ating nasasakupan para mapaunlad natin at makilala ang ating barangay sa, siyempre, yun yung replacement nating nakasanay lalo sa Bacoor. Yan ang naunang mga pagkain na merienda natin o papalamig na katunayan. Yun ang pinakamasasarap. Si SK din ay meron SK, how do you promote bilang kabataan, 'di ba? Sabi nga ni Kap kanina, ibinibigay na natin sa mga future leaders yung mga programa natin. So how do you promote yung ganung klase ng dessert na meron sa Kaingindigman? Yes po, actually sa panahon natin ngayon, alam naman natin na marami ng versions ng halo-halo. So ano ba yung distinct or ano bang bakit may kakaiba sa halo-halo ng Digman, no?
para po ma-promote si Halo-Halo ng Digmaan, syempre ang ginagamit na natin ngayon ay social media. Yeah. So napakabilis kumalat, no, ng information sa social media. So ito yung isang suporta pong binibigay natin, at meron din pong pagkakataon na merong mga estudyante ng isang university sa Manila na pumunta po sa aming barangay para mag-interview patungkol sa Halo-Halo. At tinanong po nila ako, sabi nila na kung ma-describe ang Halo-Halo sa Digmaan, ano yung isang salita na yon. Ang sinagot ko po ay walang katulad. No? Kasi alam naman natin at naririnig naman natin na meron sa mga mall, no, na mas masarap daw yung halo-halo ng ganito, mas marami yung laman ng ganito, no. So pero para sa akin po, para sa amin, syempre bukod doon sa sarap at dami ng halo-halo sa barangay ng Digmaan, ay syempre matitrace din natin yung history na mula noon pa ay nag-e-exist na talaga yung halo-halo sa aming barangay. Napakaganda nun, ano. Gusto ko po yun, yung naipasa nyo yung kwento at naipasa ninyo yung kasaysayan from Kaingin Digmaan and the parting ways, kumbaga. At syempre, si Cap, sobrang expert natin pagdating sa leadership, sa pagiging elected official. Napakarami natin experience. Yung maipasa mo sa next generation, yung kwento ng halo-halo, yung kasaysayan na meron sa halo-halo natin, na ang halo-halo natin from here, nag-originate na ng iba't ibang flavors, ang dami-dami na nagsasabing mas masarap, pero sa Bacoor po ang halo-halo namin may libreng wifi, may Bluetooth. Ganun talaga kami dito sa Bacoor. Hindi naman po. Ang classic halo-halo natin sa Kaingin Digmaan, it's not only just the kasangkapan. It's the kwento. It's the story na talagang nagsasaysay nung sarap na malalasap natin. Malalasap niyo po doon yung history namin. May mga, hindi naman lupa, ano, oo, at baka mamaya sabihin sa amin, may mga bricks pa, no, may graba. Hindi naman po. But the story itself, kasi, Cap, nasa inyo din po, yung sa Kaingin Digmaan na halo-halo, na yung the original natin talaga na halo-halo, ay talagang yung storya nung bahay, nung simpleng lugar na yon. Ano, napakapayak. Pero it's very rich, naguhumiyaw siya sa history. Yes, SK. Tsaka ano po, no, it was featured din po sa national TV ng ilang beses na. At syempre, alam din naman natin yan, kasama din sa tourism at nakaukit na sa Bacoor, no? Halo-halo din po. At pinupuntahan din siya ng mga national officials at mga artista, no? Yes. Para matikman yung ating halo-halo. So hindi siya maikukumpara sa mga halo-halo na meron na ngayon. Talagang hindi masasabi natin na hindi putyo-putyo yung meron tayo, no. The quality na binibigay natin at sinaserve natin sa ating taong bayan. Na ang Kaingin Digmaan po ay isa sa mga, kumbaga, cultural heritages natin sa lungsod ng Bacoor. Cap, how do you feel na ang isa pa sa mga historical pilgrimage natin, kagaya ng Bahay Tisa, ay nasa Kaingin Digmaan? Naabutan nyo ba yung storya, yung development? Anong kwentong bayan ang meron sa Bahay Tisa, Cap? Hindi, siyempre, bilang kinalakihan ko yung lugar niyan, siyempre, isa sa historical na dyan inano natin yung mga panahon ng Kastila, dyan na pa dating Presidente Aguinaldo. Siyempre, isang karangalan sa ating barangay na kabilang tayo sa historical. Yes. Sa ating kaya tayo nagpapasalamat bilang sa Bacoor, sa ating barangay, isa tayo sa historical na papasama. Napaka-importante, napakahalaga na pinapahalagahan at iniingatan natin yung mga kwento na meron tayo. Coming from this, tatanungin ko na naman, syempre, SK, babalik na naman tayo sa'yo. Lagi kasi, gusto natin i-check kasi si Cap Edwin talagang nakikita ko sa kanya na ibinibigay niya yung future sa ating mga kabataan, na ikwento, na isalaysay na yung mga storya at historical features natin sa lungsod ng Bacoor, specifically sa Kaingin Digmaan. Coming from the story ng halo-halo, SK, and also the Bahay Tisa, any fond memory na kung paano kayo naging aware doon sa inyong historical halo-halo at sa ating historical Bahay Tisa? Yes po, actually sa totoo lang, napakapalad ng aming barangay kasi hindi lahat ay merong mga historical markers. Imagine ilang historical markers ang meron sa aming barangay. Even yung sa simbahan ng Aglipay, meron ding recently lang, kakalagay lang ng historical marker this year. And yung Bahay na Tisa, mula noon pa man ay nagkaroon ng historical marker. At syempre nasa kasaysayan din naman natin noon na ang Bahay na Tisa ang tinatawag na unang Malacanang. So,
can you imagine na yung seat of power ng Pilipinas ay noon nandun sa barangay namin, no? So, ayun din yung nakakatuwa. At ang barangay namin napakaraming may pagmamalaki, no? So, yun nga, balik po tayo sa halo-halo kanina na nasabi ko nga na bukod sa mga historical markers na meron, yung halo-halo yung talagang dinadayo, no? Na pinupuntahan even ni former Vice President Jajamar Binay, ng mga artista at na-feature doon sa ating national television, no? So, napakapalad ng aming barangay at may mga ganito kami na maipapakita, no? Yes. Kahit maliit lang yung barangay namin, marami kang pwedeng puntahan, may halo-halong maibibigay. Kumbaga, ang binabayaran hindi naman yung product itself, but yung experience na meron doon sa halo-halo, meron doon sa barangay Kaingin Digman. The history, the kwento, and the kasaysayan na meron tayo. At syempre sa viewers natin na 1.2, talagang sabi ko nga kanina, grabe, dumami din ang viewers. 1.2,000 live viewers po natin sa Facebook na nanonood po ay baka po gusto nyo pong puntahan ang aming famous Digman Halo-Halo ay talaga naman masasabi niyo po na nalasap ninyo ang kalsada ng Bacoor. Oo. At huwag niyo naman hong dilaan literal yung kalsada ng Bacoor, kundi the pathways and the history, no? Kasi ang SK nga natin ang ganda nun SK na natuwa ako doon that our kabataans are well aware of the pilgrimages, the markers that we have mula po dito. At talagang mula din sa ating Facebook, nagsasabi din ng ating mga commenters, sabi, sino po? Larry and Nasyon. Nawa maraming tumangkilik sa tinapahan ng Barangay Kaingin. Oo, mababago na, no? Bagong historical feature na naman ito Kaingin Digman. Tinapahan naman. Oo. Ano pa hubang rarakitin ninyo? From tinapa, halo-halo. Ang daming nangyayari. Napakakulay sa payak na gusto ko yun, napakapayak ng storya ng Barangay Kaingin Digman. There came the story of Bahay Tisa, the first Malacanang, the seat of power. There came the famous Digman Halo-Halo na binisita ng ilang national officials, elected officials, at syempre mga artista natin. May napakapalad po ng Kaingin Digman at yung resources na meron kayo ay talagang ibinibigay sa atin at na-provide at napapangalagaan ninyo. Kap, anong ginagawa nyo to preserve these things? Siyempre kailangan na lagi tayong nakasuporta sa kanila, tulungan ko ano yung mga kailangan at para sa ating mga kabarangay. At siyempre sa pamuno nating barangay, sa aking mga sanggunian nakasama, nakasuporta kami lagi sa kanila, sa kanilang pagpapatuloy. Yes, yun po ang ilang bagay na napakahalaga sa atin. At siyempre, shout out po, sabi po ni Raymond De Niro, pogi ni Tres Didi. Grabe naman. Oo. Talaga, iba din talaga ang mga taga-Kaingin Digman, Oo. Taga-Canada pa po. Sa Canada pa po. Oo, taga-Canada pero talagang iba ang dating ng mga Pinoy. Lalo na ni Tres Didi ng Barangay Kaingin Digman. Di ba? Parang sa pogi ni Tres mapapaano ka talaga ng halo-halo. And syempre po, shout out kay Cap Vivian na nanonood po sa atin sa live ngayon. Hi Cap! Maraming salamat po sa inyong pag-upo dito at dumarami na po ang ating mga Caps na nai-interview dito po sa WhatsApp. Siyempre, kay Julie Kakatin at Irish Deterala, pati po kay Daroy Clemeno, good morning po sa lahat. At sa ating po mga viewers ngayon, isang magandang umaga po. Nawa may natututunan kayo at nag-enjoy kayo sa ating talakayan dun sa historical pilgrimages natin. Thank you dun, Cap, kasi binigyan ninyo ng importansya yung suporta na dapat meron tayo for our historical preservation, for our tourism. Doon sa aspeto ng paano ba yung pangkabuhayan. Kasi after all, pangkabuhayan, ang halo-halo ay pangkabuhayan din. Talagang maraming nabuhay, maraming napagtapos na pag-aaral yan, marami ang binuhay, maraming napakain ang Digman Halo-Halo natin. Kaya, thank you for that kasi talagang tinutukan din natin ito para sa aspeto ng ating Kaingin Digman. Cap, with your lengthy experience as municipal councilor, kagawad, barangay captain, may time ba na nasabi niyong, sana naging private person na lang ako, hindi na lang ako naging kapitan, hindi na lang ako tumakbo? Siyempre, sa akin, mas maganda. Siyempre, sa karanasan ko, naranasan ko din sa ating panunungkulan sa ating mga kabarangay, sa ating bayan. Siyempre, ninais ko na maging pribado rin. Pero sa kailangan rin sa pagbalik, meron pa akong gustong malaman ba o mabigyan pa ng pagkakataon, may mabago pa o may maayos pa. Siyempre, hindi naman lahat ng panahon andito tayo sa ating panunungkulan.
Siyempre, hindi naman lahat makukuha natin ngayon, pero sa susunod na generasyon, marami pa rin magpapatuloy kung ano man yung nagawa natin, mapagpatuloy at mas maganda pa ang magiging mangyayari. Yes. Kap, nabanggit ninyo na sa panunungkulan ninyo may gusto ka pang baguhin, may gusto ka pang maging changes at disiplina. Pag-usapan natin, Kap, ano po bang mas mahirap baguhin o mas mahirap ayusin? Yung sistema ng basura natin o yung disiplina ng taong bayan? Siyempre, ang basura nagagawa natin, pero yung disiplina ng tao kailangan matutukan natin para mabigyan natin ng attention, para mapakita natin sa kanila na bilang sa mga barangay, nais natin pagtulungan, pagkaisay natin para maging maayos tayo. Kap, sa Kaingindigman po ba ang mga tao ay matitigas ang ulo pagdating sa pagtatapon ng basura? Siyempre, hindi natin maanin na kailangan higpitan lang natin. Siyempre, hindi maiwasan yung may pasaway. Pero kailangan natin turuan sila ng maayos na pagtatapon. At siyempre, may mga kailangan ordinansa tayo na mapatupad para hindi sila laging magpabaya at maging maayos ang... Siyempre, ang pagpapayos naman natin, hindi paghihigpit, kundi tulong natin sa barangay, sa kalinisan natin. Yes. At ito po, pagdating dito, at the city level ay meron na tayong mga ordinansa na available. Sa inyo, Kap, may ordinansa din po ba kayo patungkol sa waste disposal or garbage collection? Meron naman, siyempre, galing sa ating city government, may mga inaano lang natin sa barangay para at least malaman nila na may ordinansa tayo sa local, sa ating local government at binababa lang natin sa barangay para makita nila na nakasuporta tayo lagi sa ating local government. From this, Kap, kasi may katanungan po sa ating comment section. Question po, when kaya maglilinis ng kanal sa ating barangay? How often do we clean yung mga kanal natin, Kap? Kasi nagkakaroon tayo ng siyempre sa madiklag. Nagkakaroon lang tayo ng paglilinis niyan kapag kailangan na nating maayos kasi sa kakulangan ng pondo hindi naman ganun kadali, pero sa mga minor na paglilinis minimaintain naman natin na every week may clean up namin, pero siyempre hindi natin kaya naman lahat gawin ng isang araw yan, di ba? Weekly pa iba-ibang lugar. Opo. At least meron lang tayong priority area for now. Pero later on ay hanggat kaya natin, ini-educate natin sila to make sure na malinis ang ating community. Ano po? Coming from this, Kap, yung garbage collection scheme natin sa lungsod ng Bacoor, kamusta po ba sa Kaingindigman? Nasusunod po ba ito? Or medyo may problema ba ito sa inyong barangay? Sa amin ngayon, may regular kaming paghahakot ng basura every 9 ng gabi. 9 ng gabi? At meron naman may mga collector, mga utilities namin na nagde-deliver ng may mga kaming cart sa mga basura, garbage car, para doon dinideliver sa point ng kuhanan ng basura. Pick-up point. Okay, so sa Kaingindigman po, ang effective na pamamaraan ng pagkolekta, may pick-up point po kayo, Kap? Okay, tapos yung schedule, kung kailan po nakaschedule, doon na lang kukunin sa pick-up point. 9 o'clock. Pero sa barangay po ninyo, locally, ay meron kayong every day po ito na every PM, 9 PM. Umiikot, bahay-bahay. Nagbabahay-bahay po yung inyong mga carts. 9 PM, tapos inilalagay sa pick-up point. Nag-iikot niya bago tatabi. Pagdating ng 9 o'clock, ilalagay sa pick-up point. At least yun po ang pinaka-clear sa atin. So ang scheme na effective po sa barangay Kaingindigman, meron po mga local carts na umiikot sa inyong mga eskinita at mga barangay. Kinokolekta ito at nilalagay sa pick-up point kung saan po pwedeng kolektahin naman ng ating city for the garbage collection and waste management schedule. Ayun po, sa ating mga taga-Kaingindigman, sundin po natin yung schedule kasi napakapalad po ninyo na may nangongolekta everyday na nag-iikot ng cart. Ay, yung iba nga po ginagawang yung iba nga po nating barangay, talagang wala na. Doon na tayo nakabatay sa schedule na meron sa ating garbage scheme, sa ating city level na garbage scheme schedule. Pero sa Kaingindigman, nag-adjust, ginawa ng paraan na everyday ay may nangongolekta pa rin. Ay, kung aabuso pa naman talaga. Kaya nga nagpapasalamat sa ating local government na patuloy na suporta sa gabi-gabi nating pagkuha ng basura. Yun po ang pinakamahalaga sa atin. And coming from that, talagang nakakandak pa rin natin ang cleanup drive natin every Saturday. Tama po, sa iba't ibang locations natin. Kap, pag-usapan natin on disaster preparedness. Mangyari po, wag naman sana, na merong insidente o kalamidad na maganap at maapektuhan ng barangay Kaingindigman. Gaano na po ba kayo kahanda? Siyempre bilang sa ating panunungkulan, sa ating mga kasama sa ating barangay, sa ating sanggunian, na patuloy na nakamonitor tayo.
At kapag nagkakaroon ng sakuna, meron tayong talagang area sa ating school, dito sa Digman Elementary School, at nakikipagtulungan na kami sa mga principal niyan para magampanan agad, para doon namin yung mga evacuees agad. Oho, ayun. Pero regarding naman, Kap, so we have available evacuation center. Meron po tayo sa mga eskwelahan natin. Nakikipag-coordinate tayo. Regarding our readiness and preparedness sa mga equipment, ano pong mga available resources natin, Kap, pertaining our disaster preparedness equipments? Yung mga gamit naman, meron tayong ilan pa sa galing sa mga BDR, saka nabili natin. Mga kailangan ng mga tao na may medical kits po kayo. Kompleto na para at least parang first aid na para magamit nila sa kanilang Ayun, at least meron po kayong mga investment. Kagaya po ng nasa litrato na ito, Kap. Ano po ito? Mga radyo? Megaphones. Na magamit namin sa mga nebulizer, sir. May nebulizer set din po kayo. Parang sakaling may mga sa center, na lang. Meron po ba kayong available na genset? Generators? Itong year to 4. Ngayon po ang project at program ninyo for that. Yun po ang mahalaga. Na nagbibigyan din natin ng pansin ito at hindi natin mapapabayaan yung sektor ng kahandaan pagdating sa sakuna. Kasi even without yung mga sakuna na ina-anticipate natin, magagamit pa rin naman natin itong mga kagamitan na to on other useful purposes na ating pangangailangan. Kap, isa sa pinakamahalagang usapin natin dito, security. How safe is Kaingin Digman? Paano niyo po ba masasabi, Kap, na ligtas na ang inyong barangay? Isa ngayon, 24 hours nating pagbabantay sa tulong nating mga tanod. Palitan sila bawat araw may mga kanya-kanya schedule sila. Pero pa yung ating barangayan na sinasabi sa gabi. Bayanihan, barangayan. Iba pa yon. Kaya nagtutulungan para at least ma-maintain natin ang peace and order. Opo. From there, Kap, sapat po ba yung number nung tanod na duty sa inyo? Sa amin, siyempre, may kakunting kakulangan. Pero may mga volunteer na sumasama sa amin para makatulong. At umiikot talaga sila per eskinita? Oo. Nag-rubing sila, nakamonitor. Napakaswerte naman po na makaingin taga kayo. At maliwanag po sa inyong kalsada. Yan yung sinasabi namin na nagkaroon kami ng na project na sa ilaw na na-maintain namin yung ilaw sa may sekundaryo, pero sa sunod na may project kami dun sa aming infrastructure na i-continue namin yung mga kakulangan na pailaw pa sa mga loob-loob pa. Talagang inuunti-unti natin, andap-andap. Kasi hindi rin kakayanin ng budget, masyadong malaki, Kap. Pag tayo ay nag-prioritize ng isang buong bagsakan, syempre may other programs na po tayo na dapat i-prioritize din. Pero ayan po, kagaya niyan. Sa kalsada niyo, maliwanag. Ano po ito? Electric or solar powered? Electric na namin. Pinori ni Mayor yan. Kasi ang ganda ho talaga, napakaliwanag. May solar yan, may electric rin para sigurado tayo. Pwede, para at least iba din ang pagpaplano, no? Napakahalaga po talaga na pinagpaplanuhan natin yung mga ganitong bagay. Kasi pag walang kuryente, at least may po pwedeng gumana. Diba? Meron tayong backup. Yan ang monitor natin. Mga tambay-tambay, hindi na Opo, napakahalaga niyan. Pertaining kasi several of our infrastructures yan, Kap. Pagdating po, Kap, sa ating mga, ang liwanag na ating streets, CCTV-wise, Kap, may available ba tayong CCTV? Meron naman kaming CCTV. At least meron pa kaming continuous na gawain pa ngayon sa 2026. Karagdagan pa. Kasi namin isang parte, may kulang pa. Kailangan unti-unti lang natin magagawa itong 2026. Nakaprogram siya. By far ngayon, Kap, ilan po ang available na CCTV kayo sa Kaingin Digman? 16. 16 active CCTVs ang meron po kayo. Kasi sa Digman, sir, nung nagtambak yung diversion, yun sa area ng Digman, nung yung diversion, yung mga lalaking truck, nasabitan lahat ng wire ng CCTV. Kaya yun sa area ng Digman, walang functionable na CCTV, sir. Ayun. Itong taon to, lalagyan namin paunti-unti po. Opo, at least alam po natin na binibigyan naman ng pansin kung ano yung problema na ating kinaharap. Kasi we also have to admit, yung ilan sa mga bagay kagaya nun, may pagkukulang, may mga discrepancy na nakita or gap na dapat nating i-bridge. This year, ma-action na naman yan. And
Kagaya po nito ha, naka-live, kaya po tayo naka-live talaga para pag sinabi ni Cap, gagawin talaga ni Cap. Next time na ma-interview natin si Cap, this year, masasabi natin, Cap, kamusta na yung CCTV? Di ba, meron na. Ibig sabihin na action na, nasa programa kasi siya talaga ngayong taon at mabibigyan natin siya ng prioritization natin. How about your drainage system, Cap? Binabaha po ba? Kaingin Digman? Hindi, ang Digman hindi masyado kasi ang Digman may area ng tabing dagat. Pag high tide lang siya, doon ang nagbabaha. Pero ang Kaingin, yan ang problema namin sa drainage system. Malaking gastusin. Kaya nami-maintain lang namin paglilinis. Kaya humingi kami tulong kay Mayor para matulungan kami sa DPWH para magawa yun. Magawa ng paraan ang ating mga drainage system. Kamusta, Kap? Kasi nakita ko sa picture, talagang grabe din ang baha. Ang pinakamataas na baha na record sa inyo ay may lagpas tao na ba? Hindi, wala naman ho. Bewang po. Nino ho. Depende kasi kung kaninong bewang ho ba ito eh. Kasi nung nakaraan po, kung si talaga ang meron bewang lang naman sa amin. Kung hanggang bewang daw ni Dagul, baka daw hanggang binti ng yun. Yung mga ganung bagay ba, kaya pag nagre-report din ng aming mga, halimbawa sa mga secretaries natin sa GC, ano na pong level ng flood dyan? Kasi meron tayong strike as one of flood level markers. Kailangan minomonitor natin yun. Kayo baka meron kayong ganon? May mga paint kayo ng ating flood level markers. Nasusunod po ba yun kapag halimbawa meron na tayo for preemptive and mandatory evacuation, ginagawa natin? Yes. Napakahalaga po talaga nito. Talagang nakakapagod na trabaho sa barangay dahil talagang tutok sa tutok dapat sa mga tao natin. Pero at the very least na meron tayo ay magkakaroon tayo ng mas productive na pagtanaw sa ating mga titignang mga programa. Coming from this, ay meron po tayong mabilisang tanong, Cap. Hindi kailangan ng explanation ito, Cap. Mabilis ang tanong lang to. Cap, mula nung kayo ay naging kapitan, anong pinaka-challenging na decision ang ginawa ninyo? Siyempre, challenging. Kailangan kasi panindigan mo kung sakaling nanunungkulan ka, tanggapin mo yung na maglingkod ka. Siyempre, ang pamilya, iba yan yan. Pero siyempre sabi ko sa pamilya ko, kailangan unawain nyo ang aking panunungkul para sa ating kababayan. Anong, Cap, naman ang pinaka-proud moment ninyo? Siyempre, yung panunungkulan mo maging maayos ang panunungkulan mo maging sa barangay, nakakapaglingkod ka sa kanila ng maayos. Yes. Ano pong tawag sa inyo ng mga residente, Cap? Anong palayaw ninyo sa barangay? Cap. Cap. Minsan dating konsi. Si Cap. Marami kasi konsi Cap. Kabise. Hindi. Konsi Cap. Konsi ka, oo. Talagang talagang kakaiba din ang naging mga duty ni Cap ngayon from his past na mga naging functions dito po sa lungsod at syempre sa iba-ibang level po. Cap, ano mas pipiliin nyo? Kape o tulog? Tulog. Hindi ako nagkakape. Ever since, Cap? Hindi, nagkakape minsan lang. Minsanan lang. Mas marami ang tulog. Mas kailangan ng tulog. Hindi pala mas marami. Mas kailangan ng tulog. Cap, may mga naranasan nyo ba? May kumakatok sa bahay nyo na alanganing oras? Normal lang yun pag nanunungkulag ka. Alam mo yun, parang pag sinabi ni Cap na normal lang yun, paano yun? Parang hindi mo ako kasi talaga mas pipiliin ko po na pag natutulog na, di ba? Kasi dapat pahinga mo na yun Siyempre, bilang panunungkulan, tanggapin mo yung serbisyo mo. Serbisyo mo talaga kailangan. So, ibig sabihin talaga, tapos binanggit pa ni Sec, ang bahay niyo daw po ay katabing kalye, outpost pa, ay talagang tauhin. Oo, talagang kakatokin ka talaga doon. Cap, ano pong isang payo ang maibibigay nyo sa mga susunod na leaders or sa future leaders ng Barangay Kaingin Digman? Sa akin naman sa lahat ng susunod na henerasyon, bilang ako nanunungkulan, hindi man habang panahon ako manunungkulan. Siyempre gusto ko rin ang pumalit, maging maayos at maging maayos sa ating barangay. At tayo naman ay magtulungan. Kung ano man ang naitulong ko, kung sino man ang susunod na henerasyon, kailangan papakita natin sa tao na ang ating panunungkulan ay tapat sa ating mga kababayan. Yun. Cap, kung hindi po kayo barangay captain ngayon, ano po ang inyong ginagawa o pinagkakabisihan? Malamang sa akin nasa bayan at siyempre sa pamilya.
Pamilya na ho. Siyempre. Wala na, ayaw na rumakit at magtrabaho, no? Hindi, yun na. Sabi Kap, wala na, pensyonado na ako. Hindi ko na kailangan talaga ng, ano pa bang gagawin ko. Kap, pipili po kayo ng pictures ng mga kapitan dito. Kailangan niyo pong i-describe yung bawat isa. Kailangan, bawal umulit, Kap, ha? Bawal umulit ng description. Kailangan unique 3 features ng kapitan na napili ninyo. Sige po. Kap. Sino po ang inyo nabunot, Kap? Si Kapitan Edwin Torres ng Sapote 2. Kapitan Edwin Torres sa Sapote 2. Tahimik na tao. Tahimik. Mabait. Mabait? At maglingkod sa barangay. Tapat maglingkod sa barangay. Tapat maglingkod sa barangay. Pati po, Kap Edwin Torres, grabe naman. Kap, dinescribe po kayo ha, shout out daw po. Tahimik, mabait at tapat maglingkod. Baka mapahamak ho ako dito. Kap, maganda yung description, baka naman ho. Susunod po, Kap. Kap, Boyet Espiritu. Kap Boyet Espiritu. Magaling manungkulan sa barangay. Magaling manungkulan sa barangay. Tapat. Tapat. Maasahan. Maasahan. Gusto ko Kap Boyet Espiritu. Ito po, ayan. Pakiano na lang po. Zoom in na naman. So, ito po. Kap Boyet. Magaling, tapat, at maaasahan. Yung isa tahimik, mabait, at tapat maglingkod. Last. Akala sabi, bakit mo binubulong si Kap Bibian? Parang kakaiba po ang Kap Obet Castillo ng Habay Uno. Ito po ay si Kap. Ayan po. Ayan. Kap Obet po. Castillo. Yan. Anong description, Kap? Kaibigan. Kaibigan. At maasahan at may panindigan. May paninindigan, di ba? Kaibigan, maasahan at may paninindigan. Ito napakahalaga po ng mga salita na binibitawan nyo. Bakit po? Kasi lalo po yung mga hindi pa natin nakakasamang Kaps dito, talagang, Kap. Mga nakakasama ko na kasi. Sina-shoutout na po kayo, Kap. Opo. Susunod na daw po sa inyo sa mga schedule natin. Kaya po sa mga barangay captains natin na hindi pa po natin nakakapanayam dito po sa WhatsApp, I take this opportunity to invite you dahil bababa po ang team ng Bacoor TV channel upang kayo po ay bigyan ng schedule. Kami na po ang namumwersa. Hindi naman po. Kami na po ang lumalapit at magbibigay ng schedule para sa ating mga barangay captains. Kap, bibigyan kayo ng unlimited budget for tomorrow. Ano pong dream project ang gusto nyong maisakatuparan? Sa akin, ang unang priority magkaroon ng maayos ang drainage system namin. Yun ang isang aking gusto bago man matapos ang term ko, maayos, babigyan natin malaking pondo, maging maayos para at least hindi kami bahain sa aming lugar. Yun lang ang akin. So drainage talaga. Ang gusto nating masilayan dito, na for the longest time, yun talaga, Kap, ang gusto ninyong i-prioritize. Magandang infrastructure drainage system. Sanay naman ang tao sa bahay. Oo. Pag nag-low tide ng dagat, wala na rin. Wala na rin, sabay na. Oo. Kasi merong area wala nang naiiwan. Pero talaga ang gusto natin nga, kung long term ang tinitignan natin, we have, kung long term magkataon at maisakatuparan ng magandang drainage system, the discipline, Kap? The discipline ng tao pa rin to maintain yung ganong klase ng kalinisan sa inyong kapaligiran. Abay, napakahirap po. Talagang maraming salamat po dahil hindi kayo umihinto sa pangarap na ito, Kap. At nawa po ay maisakatuparan ang prayers natin. Ay, sabi nga natin, Mayor, baka naman. Baka mabigyan tayo ng tulong at mabigyan tayo ng guidance for the dreams na meron po tayo mula po sa ating barangay at sa ating mga kapitan po. Coming from this, Kap, ay hingiin naman po natin ang sentimiento ng ating mga personnel dito sa Kaingin Digman at hingin natin sila ng mensahe tungkol sa paano ka ba nila naranasan bilang kapitan at ano yung gusto nilang ngayon kami babawi sa iyo, Kap. Ano pong nais ninyong sabihin sa ating barangay captain? Unahin na po natin, Tres, ang pinakapoging Tres DD. Tres, yan. Para po kay Kap, kahit na po ang barangay natin ay isa sa 5 may maliit na budget na itatagos po ni Kap ang mga pangangailangan. Hindi man po lahat ay ibibigay, unti-unti po nating may tutupad po yung mga pangarap na yun.
Yun, grabe naman po. Ano? Nanginginig pa daw. Oo. Pogi pero nervyoso. Takot to sa camera. Shy type naman talaga ang poging 3DD natin. Ano? Pagtutulungan at pagsasamahan ninyo ang ating mga ang mga programa na meron tayo. Sec, total ikaw na may hawak ng microphone. Oo. Sec Janine, any message for Cap? Ayun po, bilang bago po kasi ako dito, bagong secretary, ngayon lang po sa pag-upo ni Cap, maraming salamat po sa pagkakataon na ibinigay at sana mahaba pa po yung pagsamahan. Ayun lang po, maraming salamat. Grabe, no? Sweet, simple pero talagang hopeful. Hopeful for Cap baka naman. Baka naman. Sabi, Cap, patuloy po tayo susuporta. Cap, baka lang po, gano'n. Baka lang naman po. Coming from this, tawagin na po natin, SK Alden, any message for Cap? Yes po, sa amin naman po sa Sangguniang Kabataan, nais po naming magpasalamat kay Cap Edwin kasi si Cap, gaya po ng sabi nyo kanina, no, lagi po kasing nakasuporta si Cap sa amin. Hindi naman po lingid sa atin na hindi lahat, no, kahit po sa buong Pilipinas, hindi lahat talagang minsan may mga nag-aaway na SK chairperson, pero napakapalad po namin no, na si Cap, hinahayaan po kami to execute kung ano man po yung mga nais namin gawin, mga proyekto. At ang gusto ko po kay Cap, pag may request po kami, ay talagang hindi po ako sinabihan ng no ni Cap. Lagi po yan na, sige SK, anong maitutulong, anong gagawin, lagi pong nakayas sa akin si Cap. At saka kinakausap niya din po si aming treasurer kung anong maitutulong sa Sangguniang Kabataan, ipaayos yung ganito, ipagawa yung ganyan. So napakapalad din po namin. Tsaka syempre, kung yung pagiging masipag namin po, no, syempre wala namang kaming ibang tutularan, no, kundi yung ating barangay council at syempre po si Cap. So yun po, pasasalamat po namin kay Cap. Grabe, no, napakapalad po ng SK na suportado kayo ni Cap. Cap, ako din po ay may lalapit. Biglang sinabi, hindi mo ako taga-Kaingin-Digman. Sayang. Naku, akala ko makakaano ako, pero hindi po. Yun nga. Kidding aside, talagang nakakatuwa po. Ang SK ninyo ay well-supported ninyo, Cap. Grabe. Iba yun. The barangay captain and the SK in one united goal and objective, that's a different thing. Kahanga-hanga po kapag meron tayong ganong klase ng perspective. Sa mga kagawad naman po natin, Kagawad Sheila Purificacion. Yes, ma'am. Siyempre, personal message, good health kay Cap. Siyempre, para mas service niya pa ng yung barangay namin. At tuloy-tuloy lang po na serbisyo. Ayun lang po. Grabe, no? Sulitin na daw po. Ma'am Christy, Marie Chris, Ermino. Message ko lang po sa aming mahal na kapitan at napakagwapo po naming kapitan. Bukod po doon sa treasurer. Opo. Bukod po sa gwapo naming treasurer, sa gwapo din po naming kapitan. Pogi daw po. Ipagpatuloy mo lang po, Cap, yung patas na paglilingkod sa dalawang barangay po namin kasi po merge na po kami, Kaingin-Digman. At si Cap po, madali naman pong kausap. Pag kami po talaga meron kaming request, nakikinig po. Yun po ang gusto namin kay Cap, marunong pong makinig. Kahit po hindi maganda ang sasabihin namin, marunong pong makinig. Ipagpatuloy mo lang po yan, Cap. Maraming salamat at maging gwapo ka pa po. Grabe. Gusto ko naman maging gwapo ka pa po. Oo. Yung huli talaga yun. Yun po ang nagdala dun sa lahat ng ating mensahe. No? Maraming salamat po sa mga nagbigay sa atin ng messages ngayong araw na ito mula sa ating mga kagawad, kay Tres, kay Sec, at kay SK. Cap, talagang iba yung pagmamahal din at suporta na ibinigay sa iyo ng iyong mga personnel. Nahirapan ka ba sa kanila? Sa akin, siyempre hindi maiwasan yung kako. Pero at least, magkakasama pa rin kami at nagtutulungan. Yun ang importante sa lahat. May pagkakaisa pa rin doon sa kahit gaano kayo magkakaiba ng ugali. Talagang may pagkakasundo. Salamat doon kasi hindi po lahat din ng kapitan ay gano'n ang pag-intindi sa kanilang mga personnel. Talagang kailangan sa kapitan natin matindi ang pag-ibig, ang suporta at compassion, pang-unawa sa ating mga personnel, lalo na sa ating mga community members, sa ating mga constituents na kaya titigas ang ulo talaga. Minsan talaga ay
Malamang sa malamang si Kap naranasan na to, no, magsusumbong lang para sa chismis na binabawal, hindi na pinapansin ni Kap. Sabi ko, ang dami ko ng problema sa buhay, dadagdag pa yung chismis na natin. Coming from this, Kap, ay mula po sa comment section, sabi ni James Nelson Espiritu, mabuhay po ang Barangay Kaingin Digman, napakasarap po ng halo-halo talaga, at ang tinapa at daing dyan. Grabe naman talaga. Iba din ang Kuya Nelson natin eh. Oo. Shout out po sa aming Captain Edwin Gawaran, aming Admin Lynn Gawaran, at sa aming mga barangay konsehal. At syempre sa lahat ng tropang tinahan, mabuhay po kayo yan. Sabi po ni Chloe Bebs de los Reyes, at sabi po ni Mariz Ziram. Sino si Mariz Ziram? Binaliktad mo lang eh. Shout out po kay Consi Sheila Purificacion, kay Cap Edwin Gawaran at Admin Lynn. Shout out po kay Consi Sheila, mahusay na kagawad ng Barangay Kaingin Digman. Laging handang tumulong at maasahan. Sa lahat ng barangay kagawad ng Kaingin Digman, kasama ng mga tanod, maraming salamat po. Shout out po kay Kagawad Sheila Purificacion. Sabi po ni Melody Rana. At sabi naman po ni Mariz, shout out po sa inyong lahat. Mabuhay ang Barangay Kaingin Digman. Hanggat may gawaran, may magagawa pa. Full support. Let's go Team Gawaran. Sabi naman po ni Romeo Empleo. Grabe naman. Grabe, iba din talaga mga supporters ng ating Kap, Iba din ang pagmamahal. Ibig sabihin kasi noon, nararamdaman, merong program, merong talagang na-i-accomplish at na-iaambag para sa ating community. Di ba po? Talagang disiplina at action ang kailangan sa team. Tuloy-tuloy lang ang serbisyo ng Gawaran. Mula po kay Romeo Empleo pa rin ito. Shout out kay Janine, sabi naman po ni Mariz. Oh, iba din talaga yung mga supporters ninyo, no? Oo. Iba talaga, oo. Kap, may ipa-flash po kaming litrato dito. Ang tanong ko po dyan ay, ano pong gusto niyong sabihin sa larawan na ito? Tay, nasa ibang mahal na mahal ko kayo. At sa inyong sa kabilang buhay, alam namin nakasubaybay pa rin kayo sa amin. Maraming salamat. At kayo ang aming ama. Grabe naman po. Talagang sabi ni Kap, ano ba nang ginagawa niyo sa akin? sabi po ni Kap, ako po ay masiyahing tao. Halata kay Kap na masiyahing tao eh. Tapos bigla mo akong pag-flashan ng ganyan. Talaga namang, oo. Si Tres naman naghahanap na maipapamana pa daw. Ano pa daw ang po pwede? Oo. Pero grabe yun, Kap. Iba. Ano po ang isang values, Kap, na natutunan ninyo na itinuro sa inyo ng inyong ama? Hindi, sabi naman sa amin nung hindi pa ako masyado nanunungkulan po doon. Basta bilang kayo, huwag niyong sisirain ang nyo. Unawaan niyo yung tao at saka huwag niyong sisirain ang ating ang pangalan natin para makita ng tao na naglilingkod kayo at walang masasabi sa inyo. Pagbibigay lingkod pa rin at hindi sirain ang integridad ng inyong pamilya. Grabe. Kasi talagang masasabi natin, coming from your surname, Gawaran, one of the oldest names na meron tayo eh. Isa sa mga tanyag na pangalan sa lungsod ng Bacoor. At kayo po ay patuloy na naninilbihan at nagsisilbi para sa ating taong bayan. Malamang sa malamang, good values talaga ang binigay sa inyo, Kap, ng inyong father. Nakasubaybay sa atin. Oo. Nawa po talaga ay talagang mabigyan natin ng katuparan. Kumbaga, yung mga hiling, syempre ng ating ama na makapag-ano pa rin tayo, makapanilbihan sa ating mga tao. No? Kap, ano po ang ating gustong sabihing mensahe? Ano po yung gusto nating i-convey na message sa inyong pamilya, sa ating mga kabarangay, sa mga sumusuporta po sa inyo at sa mga tumulong sa city level din natin para po sa inyong liderato bilang barangay captain? Sa aking pamilya, maraming salamat sa inyo sa inyong pagsuporta. At alam ko may mailang pagkukulang ako sa inyo bilang lingkod ng ating bayan, ng barangay. At nauna ko pang gampanan ang barangay, ang malimit. Pero naiintindihan nyo at naiintindihan ko rin na may pagmamahal pa rin at hindi ko kayo iniiwan. At sa ating mga barangay, maraming salamat sa inyo, lahat sa ating pamunuan sa Sangguniang. Patuloy pa rin ang suporta. At sana sa ating mga lingkod barangay at sa ating suportahan nyo kami at
tulungan nyo rin kami sa mga disiplina at sa magiging maganda para mapakita natin ang barangay na isa sa pinakamaayos na barangay sa ating lungsod. Grabe, no? Talagang saludo, Kap, kasi hanggang kaduluduluhan, paninilbihan pa rin ang mensahe ninyo at pagbibigay pa rin ng serbisyo. Imagine ninyo yun. For the longest time. How young are you, Kap? 61. 61? Grabe. Babawasan pa 61. 61. 61. Still young, ini-enjoy pa ang kanyang mga unang 2 taon ng senior moments, Pero service, still service. At hindi sa nguso lamang, kundi yung galing sa puso, Maraming salamat doon, Kap. Dahil ibinigay ninyo yung maganda nating klase ng paninilbihan. Mula dito, Kap, may mga announcements daw kayo sa barangay, mga programs, activities. Siyempre, sa ngayon, merong activities na gagawin na libreng tuli sa Simbanali bukas. Maliksi. Magkakaroon ng libreng tuli. Saka yung mga susunod na mga sa vaccine sa hayop. Siyempre, ang aming parang piyestang bayan na may karakol kami sa aming barangay. Opo. Sa Digman. Karakol sa aming kami po yung nagano ng kasiyahan para sa aming kasiyahan sa aming barangay. May karakol po kami. Ayun, napakahalaga sa po Mayo. ito. Yun lang po. Grabe. At kung meron ibang mga activities at makikita nyo sa page ng aming Kaingin. Yun. May official Facebook page din po ang Kaingin Digman. SK, any announcements? SK? Yes po. Every Saturday po meron po tayong feeding program sa ating barangay. At syempre po meron po kaming basketball league this May 16. And yung mga upcoming projects po namin. Actually kanina po yung sa disaster natin, ang ini-aim po ng ating SK ay magkaroon, kung kakayanin po ng SK, bawat bahay ay mabigyan po namin kahit ng medical kit. So napakahalaga po na magkaroon, Sisikapin po namin yan na ngayong taon na mabigyan po, Grabe. Then yung gamot din po ay maglo-launch po ang SK ng butika sa barangay na kahit po mga basic na gamot, mga paracetamol, mga vitamins ay maging available po na libre galing po sa fund ng SK, para din po sa ating barangay. Grabe, Sobrang active talaga ng SK. Salamat talaga doon, Baka SK, baka may isa-shoutout ka po. Ihabol mo na. Sige po. So, ayun po, kasama po dito si Gino and yung iba pong kaibigan po sa simbahan yan. Sila iba din talaga. Icha, sila Margaret, and yung amin pong NGO po, yung Rotaract Club of Kabataang Hiyas ng Bacoor. Sa president po namin, si Jadoy, and yung mga members sila, Jared po. And ayun po, i-invite ko na rin po sa fiesta po ng Bacoor sa May 9 and 10, sa bayan po, magsama-sama po tayo bilang pasasalamat din po sa ating mga patron, si San Miguel at ang mahal na Birhen ng Santo Rosario. Grabe, ayun. Pati ang mga patron natin na shoutout na ni SK. Iba din talaga, Ayan, sa mga kagawad po natin, baka may shoutout po kayo. Gustong batiin? May shoutout pala sa pamilya ko. At saka pala meron ako sa education kasi ako, school supplies din. Kaya naka-focus sa high school, sa akin sa elementary. And most especially sa mga solo parents. So yun din isa sa mga matutulungan natin. Yun, napakapalad talaga ng mga taga-Kaingin Digman. Shoutout din sa mga 4Ps na mga magiging estudyante namin sa free food and beverage TESDA NC2. Grabe. See you po bukas sa ating first day ng class. Grabe, first day class. Kahit summer na, ang mga kananayan at mga naghahanap ng TESDA classes nila ay bukas naman. Sek, any shout out, message, pahabol, anunsyo? Shoutout ko lang po yung mga banda kasi magpe-pesta na po. Sa Kaingin Digman po kasi may ilang banda rin po ng Bacoor. Diba? Ang Banda 8, Family Band, Victory Band, Rubio, the original band, may Birhen, Del Rosario Band. May nakalimutan pa ba ako? Ayun po. Ay, Saka sa iba pa pong banda ng Bacoor kasi malapit na yung piyesta. Grabe, Shoutout po sa mikmik ko. I love you. Grabe naman po, na-pressure tuloy isa-isa yung mga banda. Kasi may nag-comment nga po kanina na napakaraming banda daw po talaga ang homegrown sa Ingin Digman. Grabe, talagang lima. Pag nag-birthday si Kap at tumugtog lahat yun ng sabay-sabayan.
orkestra talaga yun, ano. Sa pinaka-pogi po natin na opo, ang igop natin, Tres. Wala po ako sa shoutout. Baka may makalimutan ako, magtampo pa. Kumusta na lang po kayong lahat dyan? Ayun, nangamusta na lang po ang ating Tres. Baka mapahamak pa daw po oo. Nakita ko po sa comment section, sabi po ni Ma'am Lynn Gawaran, sabi niya po, proud tatay, miss you tay, na-miss niya po. Ang ganda kasi nung litrato talaga, very vivid. May sakit siya. Talagang naipakita pa rin natin, na-convey natin yung mensahe na meron tayo dito. At syempre, sabi po ni Armo Ocante Aquino, shout out po kay Consi Christy, shout out Cap Edwin, para sa SK Chairman Alden Lance Rafael, good job. Sabi naman po ito ni Romeo Empleo. At sabi po ni Armo Ocante Aquino, anak Zapote Sec. Anak Zapote. Yun nga. Sa Pobla na daw kasi yun priority daw yung kaingin. Hindi naman, wala namang favoritism. Pero dahil binanggit mo na, anak sa pote ha, shout out na. Talaga naman, talaga pahabol natin mga at wag naman kayo matampuhin talaga sa comment section natin. Priority lang natin kasi kaingin digman yung barangay natin. Next time sa Pobla, ipapa-banner natin yan, di ba? Anak sa pote, tignan natin po. At syempre po, sa mga viewers natin, sa operation center po namin dyan na naka-duty at sa mga responders namin na nasa ambulansya at nag-aantay ngayon ng talaga naman po ay mga takbuhan natin dyan, talaga po, ay nawa po makapanilbihan tayo sa ating bayan. Siyempre po, sa ilan pa sa mga nasa comment section natin, si Anton Pedro, shout out po sa inyo. At siyempre po, sa kapitan po ng poblasyon, Cap. See you, Cap. Para mabati na natin yung anak sa pote. Kasi sabi kasi ni Sek, kaingin digman lang daw siya So, Digman rin yun. Digman daw yun, digman. Shoutout po sa anak sa pote ban. Wag na po magtampo. Anak sa pote, digman daw, taga-digman daw kayo. Pote dati Anong instrumento ninyo? Clarinet. Clarinet. Talaga. Nagpapasayaw ng ahas. Nagpapasayaw daw ng ahas si Tres. Kakaiba naman talaga ang ating mga empleyado mula po sa barangay. At syempre po, happy fiesta in advance po sa ating mga kaingin digman na magse-celebrate later on. At syempre sa mga nagse-celebrate po nating barangay ay happy fiesta po. Cap, thank you so much for giving me this time na makausap at makapanayam kayo, Cap. Maraming salamat rin sa inyo, sa inyong paanyaya. Thank you so much. Talagang nakita natin yung puso ninyo kung paano nyo gustong manilbihan at ipagpatuloy ang inyong leadership at ipasa sa ating mga susunod na mga kabataan. At sa ating mga manonood dito po sa studio, sa lahat ng nasa social media natin na nakatutok po, maraming salamat po. At syempre sa lahat po ng mga active sa comment section natin na nakipag-participate at mga nabigay natin yung questions at concern natin, nawa po na nasagot ang inyong mga katanungan. Sa bawat barangay ay may kwento ng serbisyo. Sa bawat leader ay may responsibilidad. At sa bawat mamamayan ay may boses na dapat marinig. Para sa ating mga Bacorenyo, ito ang What's Cap dito sa Usapang Bacorenyo. Ako po si Ezer at dito ang usapan ay para sa mamamayan. Isang magandang araw po at abangan niyo pong muli ang mga susunod pa nating makakasama sa Usapang Bacorenyo sa segment na What's Cap dito lamang po sa Bacoor TV channel. Panoorin po natin ito. Thank you so much, Cap. Salamat. Mula sa Barangay Health Center ng Sinbanali, WhatsApp na! Mula sa Barangay Sinbanali, WhatsApp na! Mula sa Barangay Sinbanali, WhatsApp na! Mula sa Barangay Sinbanali, WhatsApp na! Magandang araw, Barangay Sinbanali. Panoorin ninyo po ako sa April 29, Miyerkules, alas 11 ng umaga, live na live sa Usapang Bacorenyo sa segment na What's Cap dito lamang sa Bacoor TV channel. Kita-kits!